Ang video ko ngayon ay para dun sa isang nabasa ko na parang ito ay taga ang hindi sa Mindanao o Visayas, kasi ang pagkakasabi niya dun sa post niya ay naibenta na raw lahat, malaki na yung nagastos, matagal nang naghihintay ng employer, tapos patong-patong pa yung mga KLT 21, KLT 22, 23, nagkasama-sama na, nagkahalo-halo na sa selection at mahirap talagang para sa akin dun sa mga bagong napapadpad dito sa aking YouTube channel, ay dapat ninyo itong malaman na ang pag-a-apply dito sa South Korea ay talagang mahirap, walang kasiguraduhan, lalong lalo na dun sa mga malalayong lugar, halimbawa sa Mindanao o Visayas, Bicol. Ako mga kabayan ay hindi naman talaga ako taga Cavite. Bicolano ako at napadpad lang talaga ako sa Cavite kasi maraming pabrika sa Cavite. Doon ako nakapagtrabaho at doon na rin ako nakapangasawa. Isipin nyo, kung ako ay nasa Bicol at mag-a-apply ako dito sa South Korea, ay talagang parang hindi pwede kasi malaki talaga ang gastos. Isipin nyo, yung mga nasa malalayong lugar, halimbawa mag-i-exam kayo, luluwas pa kayo ng Maynila, syempre karamihan dyan ay sumasakay ng eroplano. Malaking gastos talaga. Kaya kung nasa malalayong lugar kayo, malayo kayo sa Maynila, kung mag-a-apply kayo dito sa South Korea, ay kailangan pag-isipan nyong mabuti yan. At kailangan kung ano man yung mangyari sa pag-a-apply ninyo dito sa South Korea, kailangan tanggapin nyo na, di ba? Kasi wala ngang kasiguraduhan talaga. Tapos lalong-lalo na dun sa mga babae na gustong mag-apply dito sa South Korea, ay pag-isipan yung mabuti yan. Lalong-lalo dun sa malalayong lugar at babae, alam nyo naman talaga sa babae ay kung tatantyahin ko siguro mga nasa 5% pababa yung percentage ng mga babaeng nakakaalis. Pero sa lalaki halos lahat talaga yan ay nakakaalis. Hindi lang talaga, yung iba talaga ay natatagalan. Siguro mga nasa 98% or 99% yung porsyento ng mga lalaki na nakakaalis papunta dito sa South Korea. Yun nga yung sabi, marami na raw na gastos, marami nang naipangutang, marami nang naibenta para lang sa pag-apply dito sa South Korea. Sa totoo lang mga kabayan, ang pag-apply dito sa South Korea ay hindi naman talaga dapat ipangutang yan kasi wala nga kasiguraduhan. Ako noon, nangutang ako ng pera noon ay nung malapit na akong umalis, nung may CCBI na ako at kailangan ko nang magbayad para sa plane ticket kasi sariling gastos mga kabayan ang plane ticket dito sa South Korea, doon sa mga hindi pa nakakaalam, sarili mong gastos. Nitong second entry ko dito sa South Korea, ang plane ticket ko one way lang ay 22,000 pesos. Tapos nung unang alis ko, yung ipinangutang ko yun, yung unang alis ko, kasi nga wala talaga akong pera nun. Saka lang ako nangutang nung malapit na akong umalis, nung kailangan ko nang bumili ng plane ticket papunta dito sa South Korea. Kaya mga kabayan, ang pag-a-apply dito sa South Korea ay hindi yan dapat pinapangutang kasi nga wala naman talagang kasiguraduhan. Kaya ko sinasabi ito mga kabayan para malaman nyo lang ang totoo. Wala akong intensyon na gusto kong panghinaan kayo ng loob. Nasa inyo pa rin naman yan. Kaya nga hanggat maaga pa ay sinasabi ko na sa inyo ang katotohanan. Kasi ang mahirap kasi dito, doon sa mga ibang KLC, ay hindi talaga nila sinasabi ang totoo. Ang sinasabi lang nila palagi, yung magaganda, yung makakaalis ka, ganyan-ganyan, makakapagpundar ka na ng ganyan, kung ano yung gusto mong bilhin, mabibili mo na, pero hindi talaga nila sinasabi na yung iba ay matagal bago makaalis at yung iba ay tuluyan talagang hindi nakakaalis at hindi nagkaka-employer. Kalimitan kasi sinasabi lagi nilang pinupo sa Facebook, no placement fee, at dati ay pumasok na rin sa isip ko kasi matagal din akong naghintay ng employer at nawawala na nga rin ako ng pag-asa noon. Naisip ko din noon na bakit ganun ang nangyayari
Ang dami-dami pa naming natitira, tapos nagpa-exam na naman, nagkanda patong-patong na yung mga KLT 13, 14, 15 na hindi pa kami nakakaalis. Pumasok sa isip ko noon, kasi marami rin akong nababasang ganito, na bakit hindi mo na paalisin lahat yung mga naghihintay ng employer? Bakit hindi mo na ipaselect lahat yung mga naghihintay ng employer? Ubusin mo na yung mga naghihintay ng employer bago magpa-exam. Pero hindi pala mangyayari yun, mga kabayan, kasi alam nyo kung bakit. Maraming babae ang pumapasa sa EPS topic exam at nagkakaroon ng approval. Kaya hindi pwedeng mangyari na ubusin yung mga naghihintay ng employer ay dahilan nga sa mga babae. Alam niyo kung bakit hindi mauubos ang mga babae? Kasi nga, ang mga company dito sa South Korea, ang trabaho dito sa South Korea, kalimitan ay mabibigat. Bakit nagkaroon ng ganon? Bakit puro mabibigat yung nagiging trabaho ng mga foreign worker dito sa South Korea? Alam niyo bakit? Kasi nga yung mga Koreano ayaw nila ng mabigat na trabaho. Kaya ang ginagawa ng gobyerno ng South Korea ay kumukuha sila ng mga foreign worker para yung mga ayaw ng mga Koreano na trabaho ay yun yung ibibigay dun sa mga foreign worker. Kaya malabo talagang mangyari na kailangang ubusin mo yan muna yung mga naghihintay ng employer bago magpa-exam ulit. At dun sa mga naninisi na kailangan na raw isang guni kay tulpo yung sitwasyon ng mga naghihintay ng employer papunta dito sa South Korea, kung irereklamo nyo ang DMW ay hindi po pwede, mga kabayan. Doon kayo magreklamo sa HRD Korea. HRD Korea ang nagdidikta kung ano yung gagawin ng DMW tungkol sa pag-a-apply ng factory worker dito sa South Korea. At kung mangyayari ay magrereklamo sa HRD Korea, halimbawa ay magpoprotesta, ay baka iba yung kalabasan, kasi baka mabuisit ang HRD Korea. Kasi alam niyo mga kabayan, marami rin pinagkukuhanan ng EPS worker, ng factory worker ang South Korea, hindi lang sa Pilipinas. Kung hindi naman kasi pwedeng limitahan yung pagpapa-exam sa mga babae, na kumbaga ibubukod yung exam ng mga babae, hindi rin pwedeng maaaring ganun yung mangyari, kasi may mga employer din kasi, may mga kumpanya din kasi dito sa South Korea na kailangan ay babae. Tapos ang hindi lang kasi maganda, syempre hindi naman talaga sabay-sabay napipinis contract ang mga EPS worker dito sa South Korea. Kaya wala talaga. Ang mangyayari talaga dyan ay kung ano yung pinapatupad ng HRD Korea ay sumunod na lang. Kaya nga kayong mga bagong napapadpad dito sa YouTube channel ko, hanggat maaga ay pinapaalala ko na sa inyo, kung gusto nyo mag-apply dito sa South Korea, itatak nyo na sa utak ninyo na kahit maipasan nyo lahat yung mga pinapagawa ng HRD Korea, yung exam, PCR test, skill test, medical, ay pag nagkaroon ng approval ay ito yung itatak nyo na sa isip ninyo, lalong-lalo na sa mga babae na wala pa rin kasiguraduhan, at kailangan tanggapin ninyo kung ano man yung mangyayari sa pag-apply nyo dito sa South Korea. Pero ang mas maganda, sinubukan, di ba? Kung talagang desidido kayo, subukan nyo para malaman yung totoo. At katulad nga niya, may mga nagsasabi dito, yung mga ibang babae na nandito na South Korea, na sabi nung may nabasa ako na sabi maliit daw ang tsansa ng mga babae makaalis, pero bakit daw siya ay nakaalis? Wala namang sinasabi na ang mga babae ay hindi nakakaalis. May posibilidad na makaalis, pero maliit lang talaga ang porsyento sa mga babae nang nakakapunta dito sa South Korea. Wala namang nagsasabi na ang mga babae ay hindi nakakaalis. May nakakaalis. Ang pag-apply dito sa South Korea ay walang sisihan. Kailangan tanggapin nyo kung ano man yung mangyayari, kasi hindi naman kayo pinilit na mag-apply dito. Hindi kayo pinilit ng DMW, hindi kayo pinilit ng HRD Korea. Kayo ang kusang nag-apply dito sa South Korea, kaya wala kayong dapat sisihin kung ano man ang mangyari sa pag-apply ninyo dito sa South Korea. Kung makaalis man kayo o hindi, walang dapat sisihin kundi sarili nyo.